Si Junvic Rimulya umamin na kung saan galing ang di umanong warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa na inilabas ng kuya niya. Saan magaling yan? Ay hindi daw galing sa ICC mismo. Anong ginagawa nyo? Para lang ba pag-usapan yan? O ayon po dito sa balita, nakuha ni Kuya Boying, Kuya, ang ICC warrant sa third source. Naku, may pa third source pa kayong nalalaman na. Alam na kung sino yan. Malamang yung nag-aw-aw palagi yan pag Duterte ang pinag-uusapan. Nagbigay linaw si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Junvic Rimulya hinggil sa umano'y unofficial copy ng International Criminal Court arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na unang sinabi ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus, sarap pakinggan pag Jesus, no? Crispin Boying Rimulya kay Junvic, mismong sinabi ni Ombudsman Rimulya na hindi direktang galing sa ICC ang dokumento, kundi mula sa isang third source. Kay Trillanes daw galing yan, ha? Pero kung kay Trillanes man yan, naku, hindi na tayo maniniwala dapat yan. Pero wala namang binanggit kung sino po yung sinasabi nilang third source. O, sabi dito, sa telepono lang kami nagkausap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic copy from a third source. So, hindi po galing sa ICC. Malinaw, ha? But in form and in function, mukha siyang opisyal. Ipinanawanag pa ng kalihim na hindi pa opisyal ang anumang dokumento hanggang makumpirma ito sa pamamagitan ng tamang legal na proseso. Kaya't ayon kay Junvic, maghihintay muna ang mga otoridad ng opisyal na kopya bago kumilos, kabilang na ang Philippine National Police. Ang pahayag ni Junvic ay dumating kasunod ang controversial na pag-amin ni Ombudsman Boying Rimulya na may hawak umano. Hawak daw niya. Hawak umano siyang unofficial copy ng ICC warrant. Isang bagay na itinanggi naman ng ICC spokesperson. Dito po tayo nagkagulo-gulo eh. Kasi sinabi meron, tapos ang sabi ng ICC spokesperson ay wala. Eh kung talagang pinanindigan nila na meron, aba, mukhang sinasabi nyo na itong ICC spokesperson ay sinungaling. Parang sinasabi nyo na yung pahayag ng ICC spokesperson ay hindi totoo at hindi alam ng spokesperson na to ng ICC na may warrant na pala. Kung totoo man talaga ha, na may, kung yung hawak ni Rimulya, nako, gustong pag-usapan to. Paikot-ikot, diba? Nung una, ang sabi, meron na, tapos ngayon, third source. Para may lusot, pag questionin ng ICC, may dahilan sila, hindi galing sa kanila. Pag sinabing peke, may lusot kasi may nagbigay lang sa kanila. Hindi pa kasi konfirmado kung talagang sa ICC yan. Kaya ang nangyayari ngayon, sa napapansin po ng karamihan, para pag-usapan lang. Akala nyo naman makakalimutan ng taong bayan yung usapin tungkol sa malawakang rally ng INC at iba pang pwedeng sumama dyan. Akala nyo naman makakalimutan ng taong bayan yung parating na di umano'y magkakaroon na naman daw ng Blue Ribbon hearing at meron daw special, meron daw sila dyan, may witness. Pero balita ko, hindi daw makakarating Bakit? Hindi ba kaya? Napapaniwalain nila ang taong bayan dahil sa sinasabi niyong witness, kaya umatras na. Pero abangan natin yan kung lalabas. Ngayong 14 daw pagkasabi. Sana tuloy po yan at abangan po natin yung pinagyayabang po nila na witness daw. Pero may sinabi si Mangga na hindi daw tutuloy. Samantala, ilang mga abogado kabilang si Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Senator De La Rosa ay nanawagan na ipaliwanag ng ombudsman kung paano siya nagkaroon ng dokumentong ito, lalo maging DOJ at TFA ay walang kopya, kumpirmasyon mula sa ICC. Ay paano siya magpaliwanag? Eto na nga, nagpaliwanag yung kapatid niya. Kung yung third source na yun na sinasabi, saan din galing o bakit siya may ganon bago nakarating kay Rimulya, di ba? Labo-labo na para pag-usapan lang, di ba? Ang isyong ito ay nagdulot ng kalituhan sa publiko na ngayon ay nagtatanong kung paano nagkaroon ng kopya ang ombudsman mula sa isang third source at kung sino nga ba ang tinutukoy niyang pinagmulan neto. Kayo alam nyo ba kung sino? Kasi sa balitang yan, maraming nagko-comment na si Trillanes daw. Aba, hindi naman siguro. Hindi naman kayang dadaan muna kay Trillanes yung warrant. Si Trillanes alam niya na may warrant. Tapos yung spokesperson ng ICC hindi alam. Ay malabo naman siguro yan. Malamang hindi si Trillanes, pero duda lang po ng karamihan. Baka. Ay, ewan ko lang kung totoo ba yung sinasabi nilang third source na yan o palusot lang para hindi mapag-isipan o kagaya neto, isang magaling na abogado
Kailangan magpaliwanag. Yung isang ombudsman yan ha, ombudsman nagsalita ng ganyan na mayroon ng warrant, siyempre. Isipin na naman ng karamihan, ano kaya ang pamamaraan nila para arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. At ang mga katanungan dito, bakit ayaw kasuhan? Dito, sa atin, may korte naman tayo. Diba? Ipapadala agad sa ICC. Ibang-iba na talaga ngayon no? O dito po tayo, basahin po natin yung komento po ng mga netizens. Ang daming nag-comment sa balitang yan. Sabi ni Nards Despi, baka third eye. Hindi. Third source daw. Third eye naman kayo. Sabi ni Cheryl B. Orsal, nililihis lang nila ang nangyayari sa korupsyon sa Pilipinas tulad ng ginawa kay PRRD. Dapat nila pagtuunan ng pansin at yung korupsyon kakahiya na pinagagawa nila. Hindi pa rin talaga makakalimutan ng taong bayan yung korupsyon na yan. Sabi ni Telix Sheila, ang totoo nga, ginamit nyo si Bato para ilihis ang issue. Nagising na ang taong bayan, hindi nyo na maluloko sa mga ganyang kwento-kwento. Alam na nila yung galawan nyo. Sabi ni Nelson Pastor 5, napaikot na lang ang mga mamamayan. Bukas ibang kaso na naman ang gagawin nila para flood control makalimutan na. Kagagaling. Magaling talaga yan mga yan. Sabi ni Kenzie Banglian, kaya naman talaga nilagay si Boying dyan sa pwesto para trabahuin niya ang mga kalaban nila sa politiko. Hindi talaga para maglingkod sa bayan. Ako, nakakalungkot po yung mga ganyang balita. Pero, nabanggit na po kasi yan ni Senator Amy Marcos. Sana wag natin kalimutan yon kahit sinasabi ng iba na mangga daw siya. Pero mukhang nangyayari na nga, nag-uumpisa na. Yung sabi ni Senator Amy Marcos nakaraan na ito daw yung plan C, paglagay kay Remulla bilang ombudsman. Ito, balik tanaw po tayo sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos nakaraan. Ito yung video. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso noong May 2 na. Ito na nga ba ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na Plan C, na kakasuhan, papakulong si VP Inday Sara Duterte at syempre yung mga kaalyado. At ito na, mukhang gumagalaw na nga sila nakaraan. Si Senator Bongo, di ba? Sinisiraan o kinasuhan din ni Trillanes. Ito kay Senator Bato de la Rosa. Naku, isa-isahin talaga daw sila. Pero sana naman, kung ito na nga yung plan nila, bandang huli, manaig pa rin sana ang totoong nagsiservisyo sa taong bayan. Matatalo sana yung mga buhaya. Yun lang naman yun. Kaya ang gagawin po ng taong bayan, magtulungan, huwag magpadala sa ganyan. At mayroon namang social media, alam na natin yung mga galawan nila. Kaya yung mga sinasabing warrant na yan, meron man o wala, importante, hindi natin makakalimutan itong panawagan natin na may managot sa korupsyong nagaganap, lalo dyan sa maanumalyang flood control projects. Hanggang dito na lang, thank you.